Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more manhwa Tagalog recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat, at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, thank you. God bless. Pagkakaroon ng bihirang bagay na tinatawag na Crimson Divine Peach. Ang prutas na ito ay lilitaw lamang isang beses bawat 1,000 taon sa isa sa mga planeta at nawawala pagkatapos ng 10 araw, ngunit nagbibigay ng walang hanggang kabataan at immortalidad sa sinumang kumain nito. Nagpahayag ng pag-aalala si Akiko dahil mas matagal nang nabubuhay si Suho kaysa sa kanya, ngunit tumugon si Hero na hindi niya hahayaang makagambala ang sinuman sa kanyang mga plano sa araw ng laban. Hinahanap pa rin ng balita ang kinaroroonan ni Suho. Samantala, abala si Suho sa pagsasaka sa kanyang teritoryo, habang ipinaalam sa kanya ni Bingsu na 3 oras na lang ang natitira at sinabi kay Suho na kailangan na niyang umalis. Ipinatawag ni Suho ang kanyang wyvern at inutusan si Ding Su na salakayin ang ilang piitan bago siya umalis at sa stadium. Inakala ng karamihan na sumuko na si Suho sa laban. Nagtanong si Hero tungkol sa anumang balita tungkol kay Suho at ipinaalam sa kanya ni Akiko na pinalawak ni Suho ang kanyang lupain sa Jeongju kamakailan. Kumpiyansa si Hero na alam ni Suho ang mangyayari sa hinaharap dahil sapat na ang unang level 7 Dongyeon na binuksan sa Korea. Jeongju. Naalala niya ang combat unit na nagtangkang hamunin ang level 7 Dongyeon sa sandaling lumitaw ito. Nawasak at ang Korea na nawala sa kalahati ng kabuuang S-rank awakeners nito ay hindi napigilan ang Dongyeon break. Sa huli, ang paggamit ng malalaking pampasabog para maalis ang level 7 na halimaw ay nagresulta sa Nujiang buo na naging abo. Di nagtagal, nagkaroon ng maraming mga paglabag sa piitan sa kontinente at ang mga halimaw na naglakbay sa timog sa pamamagitan ng Hilagang Korea ay naging sanhi. Ang South Korea ay ganap na gumuho. Naniniwala si Hero na sinusubukan ng gobyerno na pigilan ang lahat ng ito na mangyari sa pamamagitan ng pagtutulak kay Suho na pasulong. Pumasok si Suho at lumapag sa stage sa hiyawan ng Korean crowd. Tinawag niya muli ang kanyang wyvern at hinamon si Hero. Sumigaw ang mga tao sa pangalan ng heroes habang siya ay nakatayo, ngunit nanatiling nag-aalala si Akiko kahit na si Hero. Tiniyak niya na babalik siya ng ligtas. Nilapitan ni Hero si Suho at tinanong kung siya ay isang survivor ng apokalipse at kung may isa pang regression stone at ilang taon maaari niyang bawin ito, ngunit hindi alam ni Suho ang kanyang tinutukoy. Sa pag-aakalang si Suho ay nagkukunwaring kamangmangan, sumalakay si Hero. Gumanti si Suho ng suntok na nagpalipad at tumalbog sa sahig si Hero. Bago tumama sa harang, natigilan ang mga nanonood. Lumapit si Suho kay Hero at kinutya dahil sa kahinaan nito, sinabihan siyang bumangon. Bumangon si Hero. Nalilito sa nangyayari. Sinabi ni Suho kay Hero na para siyang palakas sa balon, dahilan para magalit at umatake si Hero, ngunit paulit-ulit siyang sinaktan ni Suho. Pagkatapos ay gumamit si Suho ng buhawi upang maghatid ng isang malakas na sipa na naging sanhi ng pagbagsak ng bayani sa lupa, sinundan ni Suho ng isang kasanayan sa apoy. Ang minamahal na bayani ay nalulupig. Sa wakas, nakita nila si Suho na nakahawak sa lig ni Hero. Napagtanto ni Suho na nagpapanggap lamang na patay si Hero at tinanong niya kung bakit siya hinanap. Sinagot ni Hero na gusto niyang patayin si Suho at karapat-dapat siyang mamatay. Nang makabawi ang kanyang Echi, naguluhan si Suho. Ipinaliwanag ni Hero na ang kanyang mga plano na kanyang ginawa sa pamamagitan ng 500 taon ng pagsusumikap at pagsasakripisyo ay nasira dahil kay Suho. Nang magsimulang magbago ang kanyang hitsura, naguluhan si Suho sa mga sinasabi ni Hero. Pagkatapos ay nagtransform si Hero sa isang halimaw at sumigaw na kailangan niyang iligtas ang lupa. Ginamit niya ang Fury of God, isang mapangwasak na kasanayan na sumira sa lugar at nagpalipad pabalik kay Suho. Nasira ang stadium. Nasugatan at pinatay ang mga nasa paligid. Natuwa si Hero sa put ng Diyos, isang kasanayang nakamamatay at napakalakas na hindi ito kayang hawakan ng katawan ng tao, at kaya kinailangan niyang tawagan ang pangangatawan ng isang halimaw. Hindi siya makapaniwala na ginamit niya ang skill na iniipon niya para sa level 8 boss, ang Toad Monarch. Sa isang tao lamang tulad ni Suho, nagulat si Hero.
Nang makita niya si Suho na umuusbong ng hindi nasaktan mula sa mga guho at nagtanong siya tungkol sa pinagmulan ng napakalaking lakas ni Suho, sinabi sa kanya ni Suho na hindi ito dahil sa anumang bagay, kundi isang kasanayang pinangalanan. Ang Forest Blessing na ganap na nagpanumbalik ay nawala ang stamina at mana sa loob lamang ng 5 segundo. Nagalit si Hero kay Suho. Ang Smiland ay naglunsad ng isang biglaang pag-atake, sumisigaw na ang planeta. Mawawasak dahil sa kanya. Nakita ni Suho ang impormasyon ng mga bayani at napagtanto niyang isa siyang U-rank monster hybrid. Walang kahirap-hirap na hinarang ni Suho ang mga pag-atake ng heroes at gumanti ng mabilis na sipa. Sinundan ni Suho ng isa pang sipa na nagpaatras kay Hero. Natigilan si Hero na may isang tao na hindi niya kayang talunin kahit na nag-transform na siya bilang isang halimaw. At napagpasyahan na walang pag-asa para sa pagbabalik na ito. Nagpasya siyang magsimulang muli. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Suho ang kanyang sunod-sunod na pag-atake na nagsasabi na ituturo niya sa kanya ang malupit na katotohanan. Ginagamit ni Hero ang Stone of Replica habang tinitiis ang mga hampas ni Suho at napagtanto na halos kompleto na ito. Naisip niya na sa susunod na regression, magkakaroon siya ng kapangyarihan ni Suho at maging ang kanyang kaluluwa. Ngunit sinubukan ng kanyang bayani na umatake. Tinamaan siya ng pagsasanib ni Suho, pinalipad siya at bumagsak sa mga pader na lumapag malapit sa isang grupo ng mga taong sumumpa sa kanya. Nabasag ang bato ng replika at nakita ni Hero si Suho na tumabi sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Suho na ang dahilan kung bakit hindi niya nailigtas ang Earth sa loob ng mahabang panahon ay dahil sa sarili niyang kahinaan. Sinubukang magsalita ng bayani, ngunit pinutol siya ni Suho na nagbabala sa kanya na huwag na siyang papasok sa kanyang teritoryo. Porsyento ng sangkatauhan ay mamamatay sa apokalipse at ang Suho na iyon ay malapit ng matugunan ang kanyang sariling pagkamatay na si Suho. Walang kinabukasan ang lalaking nabubuhay sa nakaraan tulad niya. Pagkatapos ay naghatid ng isang huling suntok upang tapusin ang labanan. Si Suyong ay nagmamasid sa away at naalala niyang tinanong si Suho kung bakit hindi sila magkasama. Sumagot si Suho na mahina pa rin siya at dapat balanse ang kanilang lakas kung hindi ay gumuho ang isang panig. Nagmura siya at lumayo, iniulat ng balita. Suho's overwhelming victory and the multiple casualties at the stadium. Ang isa pang ulat ay nagsasaad na si Hero ay walang malay sa loob ng 1 linggo. Biglang nagising si Hero, naalala ang pananakot ni Suho at nakita niya ang mga balita sa mga negatibong komento ng mga tao tungkol sa kanya. Pumasok ang Kiko at kinuha ang kanyang telepono, sinabi na ang mga tao ay nagulat lamang sa kanyang pagkatalo. Sinabi sa kanya ni Hero na gusto niyang mapag-isa sandali at tumayo. Nang makitang tinutuya siya ng mga tao sa labas, tumingin siya sa bato ng replika at napansing nagambala ito at naisip na kung kumapit pa siya ng kaunti kaya niya ay kinopya ang mga kakayahan ni Suho. Ipinatawag niya ang Regression Stone, isang item na magpapahintulot sa kanya na bumalik sa Earth 20 taon na ang nakakaraan. Napagtanto niya na ang tanging pagpipilian niya ay ang bumalik at alisin si Suho na magagawa niya sa loob ng 2 taon. Biglang pumasok ang 3 tao sa Hero's Room at sinabi sa kanya na inutusan silang dalhin siya. Ngumisi si Hero at binalaan siya ng isa sa mga lalaki. Dumating ng payapa na nagsasabi na may 2 pang tao sa labas. Tinuya sila ni Hero, sinabing hindi sapat ang 5 sa kanila para talunin siya. Nirecord ng ahensyang ito ang pakikipag-usap niya kay Suho at hinahabol niya ang mga item sa kanyang inventaryo. Tinanong ni Hero ang mga lalaki kung may balak ba silang pahirapan siya at isa sa kanila ang nagmura sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Hero na malapit ng pagsisihan ng Japan ang kanilang pagkakamali. Sumabog ang kwarto nang matumba ang mga tao sa labas. Nakita ng 2 lalaki sa labas ang 2 nilang miyembro na hawak ni Hero. Binalaan sila ni Hero na huwag kumilos at nagbanta na papatayin ang lalaking hawak niya, pagkatapos ay hiniling na malaman kung sino ang nagbigay ng utos. Sumagot ang lalaki na ito ay ang komisyoner. Naunawaan ni Hero na hinihintay lang siya ng komisyoner na manghina at pagkatapos ay lumipat sa welga. Sinubukan ng pinuno na ipagtanggol ang komisyoner, ngunit itinuro ni Hero na hinahabol lamang nila ang mga bagay sa kanyang inventaryo. Ipinahayag niya na walang tigil ang kasakiman ng bansa at tinanong kung alam ni Akiko ang nangyayari.
Kinumpirma ng lalaki at nagalit si Hero, pinatay ang lalaking hawak niya at inatake ang mga natitirang miyembro. Ang balita ng paglago ng Soho Guild at Dujiangyan ay naging ika-negatibo 13 seksyon ng Seoul ay iniulat. Pagkatapos ay nakita ni Ding Su ang balita ng Hero na pumatay ng 2. Ang mga rankers na ito at tumakas sa Japan. Sa isang kumperensya, pinaghihinalaan ni Ji Takeo na si Hero ay isang espiya na ipinadala ng Korea at humingi ng paliwanag mula sa gobyerno ng Korea tungkol sa kamakailang pag-atake ng terorista na may kaugnayan kay Lee Sung-woo. Itinanggi ng Sun Blue, The Blue House ang akusasyon. Si Ding Su, nag-aalala na baka susundan sila ni Lee Sung-woo, hinanap si Suho habang tumatakbo ito. Nakita niyang nagtatakbuhan ang mga tao at naisip niyang nasa lugar na si Sungor. Tumakbo siya kasama ang grupo, ngunit sinabi sa kanya ni Jessica na may nagbubukas na portal at papunta sila doon. Napag-alaman nilang ang portal ay isang level 7 na piitan. Sa 42 araw na lang ang natitira bago ito sumabog, ang grupo ay nag-aalala dahil inaakala nilang ang 42 araw ay masyadong maikli. Napagtanto ni Joho na masyado silang nakatutok sa pagiging 13 teach section at kinuha ang mga tao nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang mga kakayahan. Kung nagkaroon ng break, hindi nila magagarantiya ang kaligtasan ng lahat. Nalilito siya sa gagawin at naisipang hanapin si Suho. Ngunit may napansin silang isang hayop at napagtantong si Suho yon. Ipinaliwanag ni Suho sa grupo na lumipat sila sa isang mas malaking lugar ng pangangaso kung saan lumitaw ang isang malaking biktima. Nababahala si Ding Su na mababa pa rin ang antas nila, ngunit sinabi sa kanila ni Suho na ang biktima ay nag-aalok ng sarili. Ngunit kung patuloy silang tumakas, palagi nilang babalikan ang nakaraan nilang Suho kasama si Nam Young-jun at Jesik. Sa loob ay nagulat sila ng isang undead. Ang balita ng isang level 7 na piitan na lumilitaw sa Korea ay lumilikha ng gulat at ang mga paliparan ay napuno ng mga taong sumusubok na tumakas. Ito ang ika-8 antas 7 piitan sa mundo. Tinalakay ng mga opisyal ang sitwasyon at tinansya na kailangan nilang linisin ang piitan. 2 beses sa isang araw upang maiwasan itong pumutok. Hindi sila sigurado kung kakayanin ito ng partido ni Suho at nalaman nilang kahit ang mga guild ay nahihirapan sa dumaraming level 6 na piitan. Tinalakay ng mga opisyal ang sitwasyon at isinasaalang-alang ang paglikas ng mga tao sa Seoul, ngunit napagtanto nila na ang antas 7 piitan na lumilitaw sa Seoul ay magiging sanhi ng pagkamatay ng lahat. Ang direktor, naalala ang pader ng mga puno sa lupain ng Soho at naniniwalang ito ang pinakaligtas na lugar kung aalagaan ang antas 7 piitan doon. Nakipag-ugnayan sila kay Kim Mizo para sa mga update sa sitwasyon at ipinaalam na maayos ang lahat sa lupain ng Soho. Ipinadala din ng Ministry ng Depensa ang Sun Jinwoo 707, isang unit ng espesyal na puwersa, sa Jiangsu. Nagpasya ang direktor na kumilos bilang on-site commander para sa antas 7 piitan at nagplanong pumunta sa lokasyon. Samantala, nakakulong si Akiko at binisita siya ni Ji Takeo. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay nagkakamali at si Mr. Taekyo ay nagpakita ng isang pulseras na nagsasabing mayroon na silang impormasyon tungkol dito. Naniniwala siya na kahit si Hero ay hindi alam ito. Ang talarawan ay nagtataglay ng mga detalye tungkol sa hinaharap at natuklasan nila na ang bayani ay nagtipon ng mga individual na may malaking potensyal na tila sinanay niya sila para sa kanyang sariling pakinabang siya ay sumikat bilang bayani ng bansa at kampiyon sa lahat. Ginawang posible. Tinanong siya nito kung saan nagtatago si Hero at nangakong tutuparin niya ang hiling nito kung sasabihin nito sa kanya. Sumagot si Akiko na hindi niya alam dahil kinumpirma ng isa sa mga awakener ang kanyang pagiging totoo. Sinabi niya na hindi nila dapat ginawang kaaway si Hero. Ipinaalam kay Takeo ang huling alam na lokasyon ng heroes at inutusan ang paggamit ng mga drone para subaybayan siya. Siya ay may tiwala na si Hero ay may regression. Bato sa kanyang pag-aari at naglalayong makuha ito para sa kanyang sarili. Samantala, nakita ni Hero ang isang news report tungkol sa pagpasok ni Suho sa level 7 Dungeon kasama ang 3 tao lamang at naglabas ng isang notebook para magtala ng impormasyon tungkol sa kanila.
Napansin niya ang isa pang balita tungkol sa pinakamahusay na pangkat ng labanan sa Korea na patungo sa level 7 Dongyeon, at naalala ni Sung Jin-woo dito na naalala ni Sung Jin-woo na nagsimula ang pagtatayo ng Korea matapos talunin ang pangkat ng labanan na pinamumunuan ng numero 1 ng Korea. Dumating ang Unit 707 sa teritoryo ni Suho kasama ang direktor, at ipinaalam ni Junho sa kanila na hindi gusto ni Suho ang mga tagalabas na pumasok sa kanilang lupain. Nagtalo ang direktor na ito ay isang pambansang krisis, at hindi lamang ang responsibilidad ng Soho Guild na i-clear ito, natuklasan ni Myung-jun. Nagkaroon kami ng bagong kasanayan na tinatawag na King of Nirvana, ngunit kailangan namin ng 1,000 achievement points upang ma-unlock ito. Kinakalkulan niya na kakailanganin niyang pumatay ng 12 level 1 na boss ng Dongyeon para makamit ito. Samantala, sinabi ni Sung Jin-woo sa direktor na plano nilang simulan agad ang pagsalakay, ngunit pinayuhan sila ng direktor na maghintay kahit isang araw. Ipinaliwanag niya na kahit ang koponan ni Lee Sung-hoon ay may mga nasawi, at kulang sila ng lakas ng tao kumpara sa Japan, kaya ang pagkawala ng kahit isang tao ay isang malaking kawalan. Isa pa, hindi pa lumalabas si Suho. Pumayag si Jin-woo na maghintay ng isang araw. Binisita ni Mizo si Soo-young at tinanong kung bakit hindi niya ito binati pagdating niya. She teased her, asking if it was because Suho was around. Sei came with food and informed them about Sanji being rejected by Suho. Akala ni Miss Moore ay nagde-date sila, ngunit ipinaliwanag ni Sei na tinanggihan ni Suho si Sanji dahil mahina siya. Tinanong ni Sei si Miss Moto na ipakilala siya kay Suho dahil isa siya sa pinakamalakas na babae sa bansa. Nagalit si Soo-young matapos marinig na si Sei Sanjin na ang koponan kasama si Soo-young ay naghahanda na pumasok sa isang piitan. Gayunpaman, 2 miyembro ang nabigong pumasok bago magsara ang portal na naiwan lamang ng 28 miyembro sa loob. Sa gulat ng lahat, lumabas ang grupo ni Suho mula sa piitan kasama si Nadine, SU at Jesuit na bumagsak sa labasan. Mabilis na kumalat ang balita na matagumpay na naalis ni Suho ang isang level 7 na piitan sa loob lamang ng 24 na oras. Ang direktor ay nagpahayag ng pasasalamat kay Suho at kaya idinagdag na kahit na ang mga mapa ay mga detalye tungkol sa mga halimaw ay magiging kapaki-pakinabang sa mga koponan na naghahanda para sa mga pagsalakay sa hinaharap. Tinanong ni Suho kung nag-assemble sila ng combat team sa kanyang hunting grounds. Ipinaliwanag ng direktor na sila ay nasa isang estado ng pambansang kagipitan at ito ay matalino na magkaroon ng higit pang mga koponan na lumahok. Kumpiyansa na sumagot si Suho na sapat na siya. Nagulat si Mizo sa mga salita ni Suho. At naisip na ang level 7 Dongyeon ay hindi isang banta kay Suho at nakikita ito bilang isang isla na puno ng mga kayamanan at ang pagpapadala nila ng isang team ay nakita bilang isang pagtatangka na kumuha ng bahagi ng yaman. Napansin tuloy ni Suho ang napakaraming tao sa paligid nila. Pumayag si Mizo at sinabing wala nang ipapadalang team, ngunit nasa gitna na ng raid ang isa sa mga special unit nang marinig ito. Nagalit si Suho at tinanong kung sino ang nagbigay ng permiso. Tinuro ni Mizo si Junho. Hinawakan ni Suho si Junho at hinanap si Myung-jun, inutusan silang dalhin agad. Pumasok si Suho sa portal habang kinakaladkad si Joho at pinapasok si Myung-jun sa trono. Ang mga doktor na sinusubaybayan sina Jessic at Insu ay nagulat sa kanilang dimensional na antas ng enerhiya nang magising sila at napagtantong nasa labas na sila. Ang piitan. Tinanong nila kung nasaan si Suho. Sinabi sa kanila na pumasok si Suho sa piitan kasama ang iba pang miyembro 20 minuto bago. Tinatayan ng Jessic na mayroon silang 30 minuto habang ang pagiging SUS ay iminungkahi na gamitin nila ang lahat ng kanilang pera sa pagbili ng mga item. Samantala, nakita ni Hero ang balita na nakumpleto ni Suho ang piitan sa loob ng 24 na oras at nagulat siya. Pagkatapos ay nakamit ni Suho ang isang tagumpay. Muli na binawasan ng oras sa 21 oras, si Junho at Myung-jun ay napagod din at nakatanggap ng paggamot mula sa healing team. Nag-alok si Mizo na alagaan sila, ngunit idineklara ni Suho na ito ay isang pag-aaksaya ng oras at sinabing gagaling sila sa pagtulog. Once they re-entered the dungeon, dumating si Nading SU at Jessica at binati si Suho. Suho instructed them to carry Junho and Myung-jun then follow him.
Nababahala si Jesek na lahat ng miyembro ng guild ay papasok, ngunit nag-alok si Mizo na subaybayan ang proseso ng pagtatayo. Pumasok muli ang grupo sa piitan sa loob, inutusan ni Suho na magising ang lahat. Nagprotesta si John Hope at sinabihan si Suho na hayaan silang magpahinga, ngunit ipinaliwanag ni Suho na nakatulog na sila ng 30 minuto at iyon. Nagulat ang grupo nang makitang tumaas ang kanilang mga antas. Patuloy ni Suho na nagpapaliwanag na ang kanilang mga katawan ay lumalakas sa mabilis na bilis. Ngunit hindi pa nahuhuli ang kanilang isipan kaya naman nakaramdam pa rin sila ng pagod sa kabila ng sapat na tulog. Pinagalitan ni Suho ang koponan, sinabing kailangan nilang magpakalakas. Mabilis para makaalis siya ng bahay sa kanilang mga kamay habang wala siya pagkatapos ay binalaan niya sila. Ginamit ni Yongjin ang Dragon Ascension para kunin ang ilan sa mga Orsi. Nagpatawag si Ding Su ng isang higanteng crossbow at pinaputukan ang mga halimaw at nagmura si Jessica habang pinapatay ang undead. Sinubukan ni Joho na gamitin ang kanyang bagong kakayahan, ngunit hindi nagtagumpay dahil pakiramdam ng lahat ay humihina ang kanilang kapangyarihan. Ding! Nawalan ng katumpakan ang Su at napagtanto ni Myungjun na isa itong debuff. Pagkatapos ay nakita nila ang isang banshee sa likod ng kawan ng mga undead. Pinatawag ni Suho ang kanyang mga engkanto at naniniwalang mas mabilis sila. Tinawag si Mizo para manood ng video. Ang bagay na yon ay kinuha ni Su sa loob ng piitan na nagpapakita ng isang malakas na S-rank undead type na halimaw na tinatawag na Banshee. Ang Banshee ay may mga kakayahan sa debuff at maaaring umatek mula sa saklaw. Tinanong ng direktor kung sino man maliban kay Sungo ang nakaalis sa isang level 7 na piitan at si Mizo ay naghiwalay kay Soho. Walang nakabalik. Nakita nila si Jesek na tumanggap ng pagpapagaling at isang buff mula sa mga engkanto ni Soho at kung wala ang pagpapagaling na ito, walang kupunan ang makakatalo sa Banshee nang walang kaswalti. Tinanong ng direktor kung gaano katagal ang unit ng ESEF sa piitan at sinabihan na lumipas na ang 9 na araw ng Earth. Ngunit ang unit ay mas mahina kaysa sa koponan ni Sungwoo at maaaring mabilis na bumagsak. Iniutos ng direktor na dapat silang iligtas. Pagkatapos ay ipinaalam sa direktor na matagumpay na naalis ng koponan ni Suho ang antas 7 piitan sa isang nakakagulat na 13 oras. Naalala ng direktor ang isang paraan upang mailigtas ang unit ng ESEF at inutusan ang koponan na hawakan si Suho, ngunit nakapasok na siya sa piitan. Tinantya ni Mizo na ang pang-apat na pagsalakay ni Suho ay aabot ng humigit kumulang 6 na oras at may balitang binawasan ni Suho ang malinaw na oras sa 5 oras. Habang pinupunan ng iba ang mahinang utos ng direktor. Lumabas si Suho mula sa piitan at nilapitan ng direktor sa Mizo na humingi ng tulong sa pagligtas sa unit ng SF. Tinanong ni Suo kung bakit niya dapat tulungan ang mga magnanakaw, kung saan ipinaliwanag ni Mizo na ang pangkat na pinamumunuan ni Gin ay nasa piitan na sa loob ng 9 na araw, 3 araw sa labas at gumugugol ng higit sa 15 araw. Sa piitan ay bumaba ang survival rate sa ibaba 50%. Inamin ng direktor ang kasalanan, ngunit tinanong ni Suho kung paano niya maililigtas ang mga nasa loob na. Ipinaliwanag ni Mizo na hanggat may mga sundalong nabubuhay pa sa huling piitan bago ang piitan, at sa kondisyon na hindi sila lalampas sa limitasyon ng kapasidad, karagdagang mga tao ang maaaring makapasok sa parehong piitan. Napagtanto ni Suho na kailangan niya upang makumpleto ang natitirang mga piitan ng mas mabilis hanggat maaari at iligtas ang mga sundalo sa huling piitan. Umapela ang direktor kay Suho dahil siya lang ang makakatulong. Tinanong ni Suho kung may mga open spot pa na sinagot naman ni Mizo na 2 ang available. Naisip ni Suo na kung mapapawi niya ito 4 hanggang 5 beses sa isang araw. Maaabot niya ang mga sundalo bago pa huli ang lahat, idiniin ng direktor ang pagkaapurahan. Tama. Nag-alok siyang bayaran si Suho para sa kanyang oras at kita, ngunit tumanggi si Suho na sinabihan ang iba na tumuon sa kanilang sariling pagsasanay. Nagtungo si Suho sa mga piitan. Balitang iniligtas ni Suho ang 707 isang unit, iniulat. Pumasok si Suho sa piitan 1-0 minuto ang nakalipas at inaasahang aabutin ng 2 oras para malinis ito. Gayunpaman, nagulat ang mga tao nang lumitaw si Suho. Pagkatapos lamang ng 13 minuto sa kanyang ika-6 na pagsubok, agad siyang pumasok sa piitan.
Ang sumusunod na ulat ay patuloy na tinatapos ni Suho ang 15 pagsalakay sa piitan na may average na malinaw na oras na 20 minuto. Pagkatapos ay sinabi ng mga ulat na ang survival rate ng unit ay bumaba sa ibaba ng 50% at humantong sa maraming tao na magtipon sa square at magsindi ng kandila upang manalangin para sa kanilang magbayad para sa pagbabalik. Samantala, ang 707 ay unit ay patungo sa kanilang base camp. Sumenya si Suyang na huminto dahil ang ilan sa mga miyembro ay nababalisa. Nakita nila ang galit mula sa malayo. Tinangka ng koponan na itago ang kanilang mga sarili, ngunit hindi sinasadyang gumawa ng ingay ang isang miyembro at naakit ang atensyon ng galit. Inalerto ng galit ang mga kalapit na halimaw at nagawang maalis ito ng mga sniper. Ngunit huli na sila dahil napapalibutan na sila ng malaking grupo ng mga halimaw. Sabihin nating inutusan niya silang maghanda para sa labanan, ngunit habang nakikipaglaban sila, nakatanggap sila ng balita mula sa base camp na may paparating na hindi kilalang halimaw. Si Sei ay sumalakay nang makita ito, ngunit sinubukan ni Suyang na mamagitan at natamaan ng isa sa mga undead. Napansin ng koponan ang pagbaba sa kanilang lakas sa pakikipaglaban at inutusang umatras. Si Suho na nakaalis na sa piitan ng 87 beses sa loob ng 6 na araw ay muling pumasok sa huling piitan upang subukang iligtas ang unit ng labanan. Binawasan ng Banshee ang mga istatistika habang sila ay lumaban habang ang iba sa koponan ay nakipaglaban sa isang halimaw. Samantala, ang grupo ni Jinwoo ay nakarating sa silid ng boss ngunit nakatanggap ng balita na ang kanilang base ay inaatake. At ang pangunahing squad ay nasa labanan. Iminungkahi ng isang miyembro na bumalik upang iligtas sila, ngunit bigla silang natrap ng isang harang na naghihiwalay kay Jinwoo mula sa iba pang team at lumitaw ang Death Knights mula sa lupa. Ang Banshee ay natalo at sinabing bumagsak siya sa lupa, hindi makagalaw, iniisip na ito na ang katapusan. Si Suyang ay nasa lupa din na iniisip si Suho. Bigla siyang nakakita ng isang engkanto sa kanyang tabi, at ang ibang mga miyembro ay nakakita rin ng mga engkanto. Napansin ni Sei ang pagbawi ng kanyang ichi at nakilala ni Suyang ang kakayahan. Dumating si Suho at tinalo ang mga halimaw. Sa kanyang paglalakbay, nabawi ng combat team ang kanilang lakas at nag-counter-attack. Mabilis na pinatay ni Sei ang mga undead sa paligid niya at nakita nilang inilabas ni Suho ang karamihan sa mga halimaw. Si Suyang tumakbo papunta kay Suho at niyakap ito habang umiiyak na sabi niya nagulat siya nang makita si Suho at si Suyang. Ito na siguro ang huling piitan, at naalis na ni Suho ang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, nataranta sila nang makita nilang tinutulak ni Suho si Suyang. Sinabi ni Suho kay Suyang na hindi siya maaaring maging asawa niya dahil mahina siya, ngunit pinilit niya itong yakapin saglit. Bahagyang itinulak siya ni Suho palayo, dahilan para mahulog si Suyang sa irak. She cursed at Suho, who approached her and asked if she's okay. Ipinaliwanag niya na siya ay nasa panganib kung mananatili siya malapit sa kanya. Nakatanggap ng mensahe si Suho mula sa kanyang mga diwata, ngunit may lumabas na halimaw mula sa lupa. Iminungkahi ni Sei na magtungo sila sa base camp at hanapin ang scouting party. Ngunit ipinaalam ni Suho sa kanila na wala silang mahahanap kahit na pumunta sila, at na mayroong 5 nakaligtas sa silid ng boss. Napagtanto ni Sei na ito ay ang scouting party. Sinabihan sila ni Suho na sundan siya at binalaan na maaaring mamatay ang grupo kapag sila ay huli. Pagkatapos ay tumakbo si Suho, iniwan ang pangkat ng labanan habang ang isang puso ng mga multo ay lumitaw sa harap nila. Ipinatawag ni Suho ang kanyang mga hayop at ang pangkat ng labanan ay namangha at sinabing nabihag siya. Binalaan ni Suyang ang iba na may paparating na flying entity sa kanila. Sinalubong ni Suho ang pagdila na ikinagulat ng combat team dahil ito ang pinakamalakas na hari ng undead. Kasabay nito, ang grupo ng scouting ay hinarap ng Death Knights. Napagtanto ni Jinwoo na ang kalaban ay isang dilaan, at ang pagsira sa sisidlan nito ay magiging sanhi ng pagkamatay nito sa hukbo nito. Ang isa sa mga miyembro ay nagbabala kay Wu, ngunit sumagot siya na siya lamang ang isa. Magagawa ito ng isa at umaasa na mabuhay sila bago pumasok sa gusali. Mabilis na inalis ni Suho ang kawan ng undead gamit ang kanyang fire skill at tinawag si Wyvern gamit ang kanyang mirror skill para gumawa ng 4 na ulo ng Wyvern na sumira sa pagdila.
Pagkatapos ay inutusan niya ang combat team na sundan siya. Sa loob ng gusali, si Jinwoo ay hinarang ng isang pader ng mga halimaw at nakipaglaban. Habang siya ay nalulula sa mga halimaw. Samantala, ang scouting team sa labas ay nakikipagpunyagi sa isa sa kanila na nasugatan ng isang Death Knight. Dumating si Suho, naniningil sa boar form at nagpalit ng oso para salakayin ang Knights. Pagkatapos ay bumalik siya sa anyo ng tao at tinapos ang mga kaaway gamit ang kanyang mga kasanayan sa sunog. Tinanong ni Suho ang tungkol sa isa nawawalang miyembro at sinabihan na ang kapitan ay pumasok sa loob ng templo. Sinabi niya sa koponan na hintayin ang pangunahing squad at manatili doon, pagkatapos ay pumasok sa loob upang iligtas ang kapitan. Binasag ni Suho ang harang at sumugod sa templo. Sinunog niya ang mga halimaw at naging lobo. Pagbagsak ng pader, nadiskubre niya si Jinwoo, buhay pa, ngunit naubos ang puwersa ng kanyang buhay sa pamamagitan ng isang sisidlan. Napagtanto ni Suho na kung dumating siya makalipas ang ilang sandali. Ang likido ay nabuhay muli, sinira niya ang sisidlan na naging sanhinang. Lumabas si Suho mula sa piitan na bitbit si Jinwoo, na tiniyak sa koponan na siya ay buhay pa. Naghiyawan ng mga tao nang lumabas si Suho at ang combat team sa piitan. Sa kabila ng paglapit ng maraming tao. Pasimpleng lumipad si Suho, sabi, nakatingin sa kanya, nang may pag-aalala. Tanungin ni Sai si Suyang kung may nararamdaman ba siya para kay Suho na tinanggihan ni Suyang, Sai, pagkatapos ay nagtanong. Kung okay lang sa kanya na yayain si Suho dahil naniniwala siyang natagpuan na niya ang kanyang soulmate. Nakita ni Hero ang balita at nagulat siya. Napagtanto niyang mababa ang balanse ng kanyang telepono at natakot na malock ang kanyang mga account. Naisip niyang ibenta ang mga kristal ng dugo sa kanyang inventaryo, ngunit alam niyang mahuhuli siya. May mga nakabunggo sa kanya at narinig niyang pinagtatawanan nila si Lee Sung-woo. Nagpasya siyang gamitin ang mga ito bilang mga alay. Upang mapahusay ang regression stone, nagising si Jinwoo at sinabing iniligtas siya ni Park Soho at ang iba pang mga sundalo. Samantala, sinubukan ni Sai na bisitahin si Suho at nagdala ng pagkain na nakadamit bilang isang bunny maid. Nagpaalam sina Ding Su at Junho kay Sai na tulog pa si Suho. Ibinigay niya sa kanila ang pagkain at hiniling na ipaalam sa kanya kapag nagising si Suho. Nataranta sina Ding Su at Junho. Sa loob ng kwarto, si Suho ay natutulog na walang kwenta. Naisip ni Joho na gisingin siya, ngunit binalaan siya ni Ding Su na noong huling sinubukan niya. Muntik na siyang makagat hanggang mamatay. Bumalik si Sai at pumasok sa kwarto, only to find Suho was transformed into a cat. Samantala, sina Jinwoo at Suyang ay nakipagtagpo sa isa't isa, at parehong tumungo upang makita si Suho na nagsasabing siya ay nakayakap kay Suho. At sinabi na ang kanilang misyon ay matatapos sa susunod na araw at kailangan nilang bumalik sa guild. Gusto niyang makasama siya. Pinaalalahanan ni Ding Su si Suho na malapit nang matapos ang oras para sa pagbabago. Yang pagkatapos ay nagpakita at tinanong si Suho. Bumalik si Suho sa kanyang anyo bilang tao. Ang mga lalaki ay natagpuan ni Suyang na nakahiga sa isang dibdib. Galit na galit, binato ni Suyang si Soho ng isang kahon at nagmura. Paalis ang apat, nagising si Asyue at pinasalamatan ni Jinwoo, ngunit natulog ulit. Samantala, isang babae ang ipinakitang hinahabol. Pumasok siya sa isang kwarto at may nakita siyang tao sa loob. Ang lalaki ay nagpakilalang mula sa Criminal Task Force ng Awakener Bureau ng Korea at nagtanong tungkol sa isang babae na namatay dahil sa tama ng bala ng baril sa ulo ng isang eksena sa pagpatay sa Salem. Mali, ngunit ngayon ay buhay. Nagbago ang mga mata ng babae nang itinaas ng lalaki ang kanyang baril. Sinira ng taong nasa labas ang pinto at pumasok, ngunit nakita niyang may hawak na halimaw ang lalaki. Ipinaalam ni Maizo sa direktor na naghihintay ang mga executive sa conference room sa bureau. Agad na ipinatawag ng general manager ang direktor sa kawanihan na nagsasabi na ang sitwasyon ay tumakas. Ipinaalam sa direktor na ang patuloy na pag-alon ng halimaw na nagsimula sa Harbin ay lampas na ngayon sa kayang hawakan ng mga nakasanayang armas. Kung ang landas ng mga halimaw ay nare-direct ng mga sandatang nuklear, sila ay patungo sa North Korea sa halip na Russia.
Ang tumataas na bilang ng mga piitan sa Seoul at ang pagiging hindi epektibo ng level 6 na mga guild ay nalantad din nagbabala ang mga eksperto na hindi naligtas ang lungsod. Ipinaalam sa kanila ang serial murder case na inilipat sa kanila ng Police Department. 2 miyembro ng Special Task Force na nag-iimbestiga sa suspect ang napatay at tumakas ang suspect. Ang direktor ay nagtanong kung ang pumatay ay isang gising at sinabi na ito ay isang vampira na namatay at muling nabuhay ng 3 beses. Sumasakit ang ulo ng direktor at nagpasya na buwagin ang pinagsamang unit ng ISEF at bumalik. Pagkatapos ng gawain bukas, inutusan ni Mizo si Soo-young na bumalik sa detection team. Hiniling ni Soo-young na ipadala sa pinaka-pressing na lokasyon na may layuning pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Ipinaalam sa direktor na ang mga kahilingan para sa tulong ay natanggap na mula sa 2 guild. Masyadong maikli ang oras ng pahinga at ang kakulangan ng mga combat team ay isang problema. Isang tao ang nagsabi na si Park Soo-ho lang ang makakalutas ng issue. Itinuro ng isa pang tao na tumataas ang bilang ng mga negatibong komento tungkol kay Soo-ho at iminungkahi na kumilos sila at sinabihan na sinasabi ng mga tao na kung gusto niya, kakayanin niya ang lahat ng piitan at kaluluwa. Ngunit hindi siya gumagawa ng kahit ano at napansin ng Guild Association na walang gaanong ginagawa ang Soo-ho Guild kumpara sa mga benepisyong natatanggap nito. Nadismaya ang direktor. Nagtanong si Soo kay Ding Su tungkol sa kung ano ang ginagawa ng iba pang team. Ipinaalam sa kanya ni Ding Su na si Jessic ay nagsasanay ng mga bagong recruit, si Joho ang nangangasiwa sa konstruksyon, at si Myung-jun ay madalas na lumalabas at nag-uusap. Pagkatapos ay napansin ni Ding Su ang isang ulat ng balita tungkol sa isang candlelight rally na ginanap dahil ang mga tao ay hindi nasisiyahan kay Soo-ho sa hindi pagkilos habang ang Seoul ay nasa kaguluhan dahil sa mga piitan. Sinagot ni Soo-ho ang tanong ni Ding Sus na nagtatanong kung bakit siya mangangaso at ang teritoryo ng ibang tao. Dumating si Mizo at ipinaalam sa kanila na ang Awakener Bureau humingi ng tulong ngunit tinanggihan ni Soo-ho. Sinubukan ni Mizo na magpaliwanag. Ngunit pagkatapos ay isang pagsabog ang naganap sa planta ng kuryente ng Blood Crystal. Dumating si Soo-ho at gumamit ng water vortex para mapatay ang apoy, ngunit nahulog ang mga tao mula sa gusali. Ipinatawag ni Soo-ho ang kanyang wyvern para i-save ang mga ito at mag-like at mag-subscribe kung gusto mong makilala para ipagpatuloy ang mga susunod na kabanata at salamat sa panonood.